Okay, tayo po ay dumako na sa takdang oras para po mapakinggan ang ating speaker po sa oras nito. Siya po ay walang iba, elder po natin sa Ildefonso, si Doc Victor Garcia. Amen. Good morning, Doc Vic. God first morning po sa lahat, especially sa inyo po, Pastor Jerry. God first morning po. Sa lahat ng mga pastors, sa lahat ng elders, members, pati po yung mga nasa YouTube at Facebook. Ang title po ng ating pong babasahin ngayong umaga ay In the Master's Stead. Gusto ko po munang basahin ang maikling sulat ni Ellen G. White. Ang sabi po niya, a steward identifies himself with his master. He accepts the responsibilities of a steward, and he must act in his master's stead, doing as his master would do were he presiding. His master's interests become his. The position of a steward is one of dignity because his master trusts him. If in any wise he acts selfishly and turns the advantages gained by trading with his Lord's goods to his own advantage, he has perverted the trust reposed in him. Ito po ay ating mababasa from Testimonies for the Church, Volume 9, page 246. A selfish use of riches proves one unfaithful to God and unfits the steward of means for the higher trust of heaven. Testimonies for the Church, Volume 6, page 391. Alam niyo po, isang napakagandang pribileyo ng Panginoon para sa atin na tayo po ay gawin niyang katiwala para gawin natin kung ano talaga ang gusto niyang gawin sa kanyang pag-aari. Ang sabi ay dapat nating tanggapin ang lahat ng mga pananagutan ng isang katiwala at handa nating gawin kung ano ang gusto ng ating Panginoon sa kanyang pag-aari. Ang pagiging katiwala ay isang obligasyon na may mataas na dignidad dahil pinagkakatiwalaan tayo ng ating Panginoon. Ang pinakaayaw niyang makita sa atin bilang katiwala ay gamitin natin ang kanyang pag-aari sa ating sariling kapakanan. Ang dagdag pa niya, ang makasariling paggamit ng kanyang pag-aari ay nagpapakilala na hindi tayo tapat sa ating Panginoon at hindi tayo karapat-dapat maging katiwala at hindi tayo maaaring pagkatiwalaan ng mas malaki at makalangit na pananagutan. Alam niyo po, sa totoo lang, ang sabi po sa mga awit, Kapitulo 24 at talatang 1, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Ibig pong sabihin, mga kapatid, ang lahat ng mga bagay na nasa sanlibutan ito ay pag-aari po ng Diyos. Amen. Pati po tayo ay pag-aari niya. Masasabi po ba natin na mayroon tayong sarili nating pag-aari? Wala po. Ito po ang realidad. At ganito po ang katayuan natin bilang katiwala po ng Diyos. Kaya po kung magkaroon man po tayo ng sabihin na natin na magandang bahay o bagong sasakyan o magkaroon tayo po ng pera sa bangko,
Hindi po sa atin ang mga yun, kundi ipinagkakatiwala lamang po sa atin ng Diyos. Siya po ang litihimong may-ari ng mga ito at magpasalamat po tayo na kahit tayo po ay makasalanan ay binibigyan pa rin po niya tayo ng pagkakataon na maging katiwala po niya. Ang sabi po ay ang mabuting katiwala ay alam kung ano ang gusto ng may-ari na gawin natin sa kanyang pag-aari. At sa palagay ko po, sa pagkakilala ko sa ating Panginoon, ano po kaya ang gusto niya na gawin po natin bilang katiwala po niya? Ang sabi po sa Biblia, ito pong talata na to ay madalas na nating marinig. Ito ay madalas na nating mabasa. Pero gusto ko po muling ulitin po sa atin dahil ito po ang gusto ng Diyos na atin pong gawin. Malakias Kapitulo 3 at talatang 10. Ang sabi po, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa mga bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ito po ang gusto ng Panginoon na gawin natin. First and foremost, bago po ang lahat, na ating ibalik ang 10% ng lahat ng ating kinita dahil ito po ay hindi atin. Kung hindi, ito po ay banal sa Panginoon. Pero ang napakaganda po, at hindi lamang po siguro natin pinag-uukulan ng pansin, ay yung kanyang pangako na ang sabi niya, subukin ninyo ako. Kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang pagpapalang walang silid na kalalagyan. Pangako po niya ito. At sikapin po nating maging tapat tayo dito para hindi tayo mabilang doon sa mga ninanakawan ng Diyos. Pangalawa po, ang sabi ay ibigay natin, hindi po ibalik. Ano po? Ibigay natin ang handog dahil ang handog po ay nakabase sa kung ano ang sinasabi po ng ating puso na maluwag po para sa atin. Pero alalahanin po natin na sa pagbibigay po ng handog, ito po ang magpapakilala kung gaano po natin kamahal ang Diyos. Ano po ang sabi kung ano ang pinakadakilang utos? Ito po yung ating lesson sa Sabbath School po nung Sabado. Ang sabi po, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong lakas mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ang tanong po mga kapatid, masasabi ba natin na iniibig natin ang Diyos ng buong puso, pero ang handog po natin sa Kanya ay kakarampot, hindi po proportionate sa ating tithe? Mag-isip po tayo mga kapatid. Alalahanin natin na pinagpala na muna tayo ng Diyos bago tayo magbalik ng ikapo at magbigay ng handog sa Kanya. Amen. Alam niyo po, noong umatin nga po ako sa North Sagaray, yung pong ating stewardship seminar, ay gusto ko pong ulitin para doon sa mga hindi nakapakinig sa akin, na ito pong seminar na to, ang nagbukas po ng aking isipan at ng aking puso na aking pong na-realize kung gaano ko kamahal ang Diyos kung hindi naman ako nagbibigay ng proportionate
sa mga pagpapala na pinagkakaloob po niya sa akin. Kaya po noon, hindi man, Pastor Jerry, hindi man 10%, ay aking sinimulan, ako po ay magbigay ng, sisimulan ko po ng 5%. At hindi ko po alam kung ito ay coincidence na ako po ay nagpapasalamat sa Diyos na siya talaga ay sagana sa pagbibigay ng pagpapala sa bawat isa na nagtatapat. Na-experience ko po, mga kapatid, na hindi po niya ako pinagkukulang at lalo po niya akong pinagpapala sa iba't ibang klase ng pamamaraan. Kaya po, tandaan natin na ang pagbibigay po ng handog, yung pong pagbibigay, yung pagbabalik po natin ng ikapo, talagang hindi po atin yun. Pero masusukat po ang ating pagmamahal sa Kanya sa pamamagitan po ng pagbibigay po natin ng handog. Pangatlo po, ang sabi po, ikapo at handog lang ba ang dapat nating bigyan ng pansin sa pag-aari na ipinagkatiwala po sa atin ng Diyos? Ang sabi po ng ating babasahin ay hindi tayo dapat maging makasarili para maging karapat-dapat tayo sa kaharian ng Diyos. Ang sabi po sa Mateo 23:23, nasa lesson din po natin ito nung Sabado. Ang sabi po sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nangagbibigay kayo ng sa ikapo ng yerba buena at ng anis at ng kumino, at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan na dilibat ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. Dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaang di gawin yung iba. Tunay na dapat nating gawin ang pagbabalik na ikapo at pagbibigay ng handog sa Panginoon. Pero mayroong pang mas mahalagang dapat nating gawin bilang Kanyang tapat na katiwala. At maraming salamat, Pastor Jerry, na ito ay iyong nabigyan ng emphasis ngayong umaga, na bukod sa pagbibigay ng ikapo at mga handog, meron din tayong obligasyon para po sa ating mga kapatid na yung pagtulong natin, yung kahabagan natin, yung ating kabutihan na dapat na makita po sa atin. Kaya po ang sabi nga, huwag nating kalimutan ang mas mahalagang dapat nating gawin: katarungan, kahabagan, at pananampalataya. At dagdag pa niya, alam niyo po, yung sa talinghaga po ng ating Panginoon na mga talento. Ang isa po ay binigyan niya ng 5 talento. Ang isa po ay binigyan niya ng 2. At yung isa ay binigyan niya ng 1. Ano po ang gusto ng Panginoon na ating gawin sa pag-aari na ipinagkatiwala po niya sa atin? I-invest? Opo. Dapat natin itong ipangalakal. Kaya nga po, nung magsulit yung binigyan ng 5, ang sabi niya, ang ating nakita na yung kanyang 5 talento ay kumita pa ng another 5. At yung binigyan ng 2 ay kumita pa ng another 2. Nakalulungkot nga lang po na yung binigyan ng isa ay hindi niya ipinangalakal kundi kanyang ibinaon. At ano po ang sabi ng Panginoon?
Yung pong mayroong isa ay hindi po maganda. Hindi po siya natutuwa. Dahil kinakailangan po talaga nating i-invest ito pong pag-aari na pinagkatiwala po sa atin ng Diyos. Ngayon, ang tanong po, saan kaya natin i-invest? Sa stock market o cryptocurrencies? Siguro po kung sa ating sarili. Ay dito po natin i-invest. Pero ang sabi po ng ating Panginoon, doon po sa kanyang, sa Mateo Kapitulo 6 at talatang 20, kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na dooy hindi sumisira, kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Mga kapatid, ito po ang gusto ng ating Panginoon. Yung pong tayo ay magtipon, hindi po dito sa lupa. Ang kayamanan na ating pong iipunin dito sa lupa at hindi po natin ito madadala. Pero kung tayo po ay magtitipon ng kayamanan doon sa langit, mga minamahal na mga kapatid, ito po ang magiging daan para po tayo ay makarating doon. At aking pong nakikita na upang tayo makapagtipon ng kayamanan sa langit, ay naalala niyo ba yung talinghaga sa Mateo Kapitulo 25? Nang sabi po ay pagdating ng anak ng tao, ay titipunin niya ang lahat ng mga bansa. Para pong nagtitipon, parang isang pastol na nagtitipon ng kanyang kawang, na ilalagay po sa gawing kanan yung mga tupa at sa gawing kaliwa yung mga kambing. At sasabihin po ng hari sa kanyang mga nasa kanan, magseparito kayo. Manahin ninyo ang kaharian na inihanda sa inyo buhat pa ng itatag ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw, ako'y inyong pinainom. Ako'y naging hubad, ako'y inyong pinadamtan, ako'y nagkasakit, ako'y inyong dinalaw, ako'y nabilanggo, ako'y inyong pinaroonan. Alam niyo po ang sabi nung nasa kanan, Panginoon, kailan ka namin nakita na nagutom ka at ikaw ay aming pinakain? Kailan ka namin nakitang nauhaw at ikaw ay aming pinainom? Kailan ka namin nakitang hubad at ikaw ay aming dinamtan, nagkasakit at ikaw ay aming dinalaw, nabilanggo at pinaroonan ka namin? Ang sabi ng Panginoon, ginawa ninyo sa isa sa mga maliliit na ito, ginawa ninyo sa akin. Napansin ba natin mga kapatid na itong mga taong ito ay hindi nila alam, hindi sila aware na nagagawa pala nila ng yung mabuti na hindi sila aware. Parang naging natural na po sa kanila ang paggawa ng mabuti, ang mahabag sa iba, ang tumulong sa mga nangangailangan, ang makibahagi at tumulong sa mga naaapi. Pero yung pong nasa kaliwa, ano ang sabi ng Panginoon? Huwag po sana tayong masama po dito. Magsilayo kayo, hindi ko kayo nangakikilala. Sapagkat ako'y nagutom, hindi niyo ako pinakain, ako'y nauhaw, hindi niyo ako pinainom. Mga tao na hindi tumulong, hindi nagpakita ng kahabagan, nakalulungkot po. Kaya po, para po sa ating mensahe, hindi po ganong kahabaan ito. Pero aking pong nakikita na ating bilang katiwala po ng Diyos, ating pong ibigay yung para sa ating Panginoon. At yun naman pong ating handog, muli ko pong inuulit. Ito po ang magpapakilala kung gaano natin kamahal ang ating Panginoon. At bukod po dito, hindi po sapat na ito lang po ang ating gagawin kung hindi doon po sa natitirang
90% o 80% na para po sa ating sarili. Ang sabi po, yung pangalawang utos, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Hahanapan po tayo ng Diyos. At dapat pong makita nga po sa atin, huwag nating kalimutan yung mas mahalaga, ang ating pong pagtulong sa iba. Ganito po ang gusto ng Panginoon, na gawin natin sa pag-aari na ipinagkatiwala po niya sa atin. Gamitin natin hindi lamang po sa ating sarili, kundi gusto po rin niyang makita ang ating pagmamahal sa ating kapwa. Na ito po ang aking dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. 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 Maraming salamat po, Doc Vic. Amen. Ano po ang inyong remark, mga kapatid? Can you open your Amen. mouth? Amen. 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 Praise the Lord po. Salamat po sa message.